Alam nyo, sa totoo lang, halos wala talagang handa sa kung anong paparating sa AI pagdating ng 2026. At hindi to yung tipong hindi handa na, ay, nakalimutan kong i-update yung phone ko. Hindi. Ang sinasabi ko, hindi tayo handa sa paraan na yung mga tao noon hindi nating handa sa kuryente o sa internet. Kasi yung darating, hindi lang yan basta bagong feature. Ito ay isang total na pagbabago sa mismong pundasyon ng lahat. Sige, himayin natin to. Importante kasing maintindihan natin na hindi ito simpleng upgrade lang. Ang pinag-uusapan natin dito ay isang platform shift, isang fundamental na pagbabago na babasagin at babaguhin ang lahat ng rules na alam natin. At ito yung pinaka-critical na ideya sa lahat. Isipin nyo na lang nung dumating yung kuryente. Hindi naman yun dinagdag lang sa mga kandila para mas lumakas yung ilaw, di ba? Hindi. Binago nito ang buong mundo. Ganyan kalaki, ganyan ka-basic yung pagbabagong dala ng AI ngayon. At dahil nga dito magkakamali ang karamihan. Gagamitin nila itong napaka-powerful na technology para lang gawin yung mga dati na nilang ginagawa pero mas mabilis. Alam nyo, para ka lang naglagay ng rocket engine sa isang bisikleta. Oo, sobrang lakas niya pero mali yung gamit. Sayang yung power. Gets nyo? Kung ang tingin lang natin sa AI ay para mas mabilis makapagsulat ng email or mas mabilis gumawa ng presentation, para na nating sinayang yung rocket sa bisikleta. Oo, mas mabilis ka nga, pero hindi mo naiintindihan yung tunay na kapangyarihan nito na baguhin kung ano yung mga bagay na posible mong gawin. Kaya naman, kailangan nating mag-iba ng mindset. Shift tayo ng pananaw. Huwag nating isipin ang AI bilang isang tool lang. Simulan natin itong isipin bilang isang bagong infrastructure. Parang isang pabrika na gumagawa ng katalinuhan. Noong bumating ang kuryente, naging isang utility yan, di ba? Isang invisible layer na nagpagana sa lahat, mula sa mga pabrika hanggang sa mga bahay natin. Well, ngayon, ang AI ang nagiging ganyang infrastructure para naman sa pag-manufacture ng intelligence. Isang bagong invisible layer na magpapagana sa lahat ng bagay sa paligid natin. At dito na nagiging medyo wild yung usapan. Kasi pag ang katalinuhan ay naging mura at accessible sa lahat, yung mga dating basehan natin ng value, yung sipag, yung oras na ginugol mo, yung credentials mo, biglang mag-iiba yung laro. Ang tunay na halaga ay mapupunta na sa kung sino ang may tamang direksyon, tamang judgment at tamang panlasa. So, paano ba talaga nangyayari to? Anyong technology sa likod nito? Well, may 4 na pangunahing pagbabago sa teknolohiya na bumubuo sa bagong infrastructure na to. Isa-isahin natin. Ito yung 4 na haligi. Una, multimodal. Pangalawa, agentic. Pangatlo, yung integration nito sa simulation. At pang-4, yung pagiging embodied niya sa physical world. Itong 4 na to, pag pinagsama-sama, yan yung lilikha ng napakalaking pagbabago. Okay, so pag sinabing multimodal, hindi lang to basta text at pictures ha, mas malalim yan. Ibig sabihin nito na iintindihan ng AI yung mundo tulad natin, gamit ang video, audio, text at data, lahat sabay-sabay para makabuo siya ng isang coherent at kumpletong picture ng reality. Pangalawa, agentic. Ito yung pag-level up mula sa pagtatanong sa AI papunta sa pagde-delegate ng isang buong misyon. So imbis na sabihin mong tulungan mo ko mag-research ng mga pwedeng puntahan sa bakasyon, ang sasabihin mo na ay ikaw na magplano ng buong bakasyon ko sa Japan for 2 weeks, i-book mo na yung flights at hotels na pasok sa budget, at gawan mo na rin ako ng itinerary. Kita nyo yung difference? Hindi na siya software lang, para na siyang directed label. At yung pangatlong haligi, simulation. At grabe, pakinggan nyo tong quote na to. Dahil sa AI at sa mga digital twins, pwede na nating subukan ang milyong-milyong scenarios sa isang virtual world bago pa man nating gastusan o gawin sa totoong buhay. In short, yung future nagiging testable. At panghuli, embodied AI. Dito na nagiging physical ang lahat. Kasi dati, ang pinakamalaking problema sa robotics ay yung training. Sobrang hirap. Pero ngayon, dahil pwede nang sanayin yung AI sa loob ng simulation ng paulit-ulit, yung katalinuhan na yon pwede nang ilipat sa mga totoong robot para solusyonan ang mga problema dito sa mundo natin. Okay, naintindihan na natin yung tech. Ang galing, di ba? Pero ang tanong, paano to makakaapekto sa'yo at sa'kin? Dahil sa 2026, 2 klase ng tao yung lilitaw, at yung pagkakaiba nila nakasalalay sa kung paano nila gagamitin itong bagong kapangyarihan na to.
At heto na yung malaking pagkakaiba. Yung gumagamit ng tool, humihingi lang yan ng one-time task. Pero yung tagapagtayo ng pabrika, nag-uutos yan na bumuo ng isang buong sistema, isang makina na tuloy-tuloy gumagawa ng resulta. Hindi lang siya humihingi ng isang script, pinapagawa niya yung buong content engine. Hindi lang isang logo, kundi isang brand pipeline. At ito yung pinaka-importanting punto sa lahat. Dahil yung factory builder, hindi lang siya gumagawa ng output. Gumagawa siya ng mga sistema na habang tumatagal, lalong gumagaling at lalong bumibilis para silang tumatakbo habang yung iba naglalakad pa lang at yung gap sa pagitan nila lalaki ng sobrang bilis. So, sa mundong ganito kung saan ang katalinuhan ay mura na, ano na ang nagiging mahalaga? Saan na tayo lulugar? Dito natin malalaman kung paano tayo pwedeng mag-adapt at manatiling valuable. Kasi isipin nyo, kung kaya ng AI na magbigay ng 10,000 sagot sa isang segundo, yung halaga wala na sa paghahanap ng sagot. Ang tunay na halaga nasa taong nakakaalam kung anong tanong yung tama at importanteng itanong at kung aling sagot sa 10,000 yung may kwenta. Yung premium mapupunta sa deep knowledge, sa ganda ng taste or judgment at sa kalinawan kung ano ba talaga yung problemang kailangang solusyonan. Kaya naman, heto ang isang malinaw na gabay, huwag nating habulin yung bawat bagong AI tool na lumalabas. Instead, pumili ka ng isang field, isang domain na mahalaga sa'yo at magpakadalubhasa ka doon. Gamitin mo ang AI para pabilisin yung pag-aaral mo at yung pagbuo mo ng mga sistema sa loob ng domain na yan. Dahil ang bilis mong matuto, yan ang magiging tunay mong sandata. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Dahil pagdating ng 2026, ang mananalo ay hindi yung mga nanood lang habang nangyayari ang pagbabago. Ang mananalo ay yung mga gumamit nito para bumuo ng isang bagay na totoo at may halaga. Kaya ang tanong na yon ay hindi para bukas, kundi para ngayon. Anong pabrika ng katalinuan ang sinisimulan mong itayo?